Nakakalason nga daw itong isda na to. Kaya naman i-update ko na lang kayo kapag kami ay nalason na. Linggo nga kahapon, kaya naman pumunta uli kami dito sa Hulugan Fish Port. Itong isdang butete nga ay madalas ko talaga itong makita dito. Totoo nga bang nakakalason itong isdang ito? Nagtanong nga rin ako doon sa nagtitinda kung nakakalason ba ito, pero sabi niya hindi naman daw. Pero syempre mga mare, wag tayo basta-bastang bibili at kakain ito. Kasi madami na talaga napapalitang namatay at nalason sa isdang ito. Kaya lang din naman kami bumili nito kasi yung maglilinis nito doon sa amin ay marunong. Meron kasi itong parte sa kanyang katawan na nakakalason talaga. Kaya naman sa paglilinis nito ay kailangan maingat talaga at kailangan alam mo talaga kung paano linisin ito. 200 nga ito lahat mga mare. Mukha lang itong madami pero halos wala ka nang makakain dyan. Ito na nga yung mga isdang buteteng na pamili namin. Itong isa nga ay nakangiti pa nga sa akin. Diyos ko, ito nga ang isa sa gilid ay parang nagpatugok pa nga ito ng labi. Sa paglilinis nga daw nito ay kailangan pakuluan daw muna ito bago balatan. Masyado kasing madulas itong isda na to. Tapos yung mga tusok-tusok nga naman nakakasugat talaga. Pagkatapos nga itong pakuluan, ito ay babalatan na nga. Please lang mga mare, wag na wag nyo kaming gagayahin. Kung hindi nyo naman alam kung paano ito linisin ay wag na wag kayong bibili nito. Napakadelikado nitong isda na to at bukod pa dun ay napakalansa talaga nitong isda na to. Anyway, ito nga at nalinisan na nga itong isda. Hindi ko na nga pinakita kung paano ba tinanggal yung mga bituka at yung mga laman loob. Ayoko kasi talagang gayahin nyo ko at ayoko kasing mapahamak kayo. Ayan nga, kung makikita nyo na halos wala nga itong laman. Itong mga natira nga ay halos buto na nga lang. Ito nga yung pinakamalaking buteteng isda kanina. Kanina nga ay sobrang laki nito pero wala nga pala itong masyadong laman. Parang yung katawan kasi nito ay puro bituka. Pinahiwa ko na nga ito at lulutuin na nga namin. Naghiwa na nga rin ako ng mga gagamitin kong sahog dito. Pagpasensyahan nyo na ang aking boses for today's video mga mare. Medyo masama din talaga kasi ang aking pakiramdam. Naghiwa na nga rin ako nitong bawang at nitong siling green. Paksiw sa gata kasi itong aking lulutuin. Sa paksiw sa gata nga ay kailangan talaga ng luya. Inihalo ko na nga rin itong mga hiniwa ko dito sa ating isda. Naglagay nga rin ako dito ng asin para naman may lasa. At dahil paksiw nga ito sa gata ay kakailanganin din natin ng suka dito. Naglagay nga rin ako dito ng pamintang pino. Para mabalanse naman ang lasa ay maglalagay din ako dito ng tubig. Tinakpan ko na nga rin ito at hahayaan ko nga itong maluto. Maya-maya nga lang din ay natuyo na nga ito. Kaya naman maglalagay na nga tayo ng gata. Naglagay nga rin pala ako ng mantika dito at hahayaan ko nga munang maluto itong gata. Maya-maya nga lang din at naluto na nga itong ating isdang butete. Nakakalason nga daw itong isda na to. Kaya naman i-update ko na lang kayo kapag kami ay nalason na. Paalala lang ulit mga mare na huwag nyo kaming gagayahin. Napakadelikado ng isda na to kung hindi kayo marunong maglinis.